Hello guys, welcome back sa YouTube channel natin. So, sa ating harapan meron tayong mga RAM memory. So, makikita nyo, meron tayong pang laptop at meron din tayong pang desktop. So, lalo na ngayon guys, nagmamahalan yung parts ng RAM memory, especially sa DDR3, DDR4, and DDR5. So, ngayon, ano ba yung mga common reason na may encounter nyo kapag kayo ay nagkaroon ng RAM problem? Una, basic is no display. So kahit anong turn on nyo sa inyong mga device, inyong mga laptop, meron lang power pero walang display. And others naman is merong bisod. So merong blue screen of death. So usually pag gano'n, ang bawa is kala natin SSD or software, pero once na inano natin, ni-remove na yung storage, tapos nagbibisod pa rin, pwedeng RAM problem niya. So ngayon, doon no gagawin itong mga tips na to. So actually, meron na rin tayo nagawa before, mga 4 years to 5 years ago na video regarding sa RAM. So ito naman is pang for follow-up doon. And same pa rin naman, effective pa rin naman yung mga tutorial natin dati. Pero dito, ang gusto ko lang ituro sa inyo guys, so kapag nagkaroon kayong encounter ng RAM, bawa na-confirm nyo na RAM memory ang problem, try nyo muna ayusin. Huwag nyo muna agad kayo bumili ng bago kasi mahal ang presyo ngayon ito. So, okay, ang isang ways na ginagamit dyan is dapat linisin na maayos. So, ang ginagamit ko, kung may contact cleaner kayo, mas better yon. Pero kung wala naman, pwede naman itong Fuji. Still pa rin, Fuji pa rin ginagamit natin. Or kaya itong lacquer fluid, lacquer thinner, pwede rin. So bakit ito mga inano, dahil meron silang mga sangkap do sa liquid component nito na kaya linisin ng maayos yung mga dumi sa ilalim ng mga IC niyan. Ayan. Nakikita nyo may mga ito IC yan. Solderable IC yan. So ngayon yung pinakailalim niyan, kaya yung linisin yan. Kapag inano nyo to, ba true brush, so papasok yan sa pinakailalim. Unlike sa mga pambura, pag pambura kasi guys, ang kaya lang linisin ng pambura itong ano lang, ito yung portion na yan, yung pinaka tanso nya, kasi dyan makapit. As a technician, ang ginagawa namin kapag RAM problem, check muna na visual checking muna kami sa component dito sa item. For example, ito, i-check nyo kung meron bang mga corrosion, baka meron mga ano dyan, corroded na resistor. So linisan nyo muna, and after that, the same pa din na nilinisan nyo na, subukan nyo at least mga 3 times. Okay, 3 times na linis. Pag ayaw talaga, so dito na medyo komplikado na gagawin nyo. So preheat, so gagamitan nyo ng hot air. Yan, ganito. Ito dito may, dahil may tools tayo, gagamitan ng hot air. So, pwede nyo i-preheat muna itong pinaka-ano nyo, IC. So, wag muna super lakas o super taas ng init nyo, basta mainitan lang muna. So, ang purpose nun, baka yung mga solder balls sa ilalim nito is mag-tap ng maayos doon sa dito sa pinaka-ano nya, lapagan itong pinaka-board ng RAM. So ngayon, kung bawa, sinubukan nyo na, same pa din, ayaw talaga, nireheat nyo na, nilinis nyo ulit, same pa din. So doon na talaga, yung maduguhan ng gagawin nyo. Ang ano dyan is, tatanggalin nyo na itong mga to. Ayun o. I-remove nyo yan guys, gagamit na kayo may stencil, tapos i-reball nyo. So ngayon, sa ganun mga gawain na guys, so talagang technician na, mga skilled technician na ang gumagawa nun. Kasi una, kailangan na ng mga stencil. Parang ganito mga stencil. Example, ito pang ano nga ito, mga cellphone na stencil. And kailangan yung mga solder piece. Solder piece na ganyan. Okay. So, after dumaribol, itatry din ilapag dito. So, ngayon, doon para malalaman. So, minsan yung bisod guys, nagkakaroon ng bisod every time na gamit yung RAM na to. For example, itong RAM ito nagiging cause ng bisod. So, possible may defective na ano dyan, na RAM IC na dapat nang palitan. Katulad nito, ito, baliktaran siya. Hindi katulad nito na single. May ibang RAM single. Katulad, ito single. May tamang term yan guys, single ito.
Ito dual. Parang dual side. Na ano siya. Na RAM IC. So ngayon ganun ang gagawin sa mga RAM na mga defective. I-try nyo muna linisan, gawa ng paraan bago palitan. Dahil ngayon alam natin ang presyo ng RAM, grabe ang taas dahil nga because of AI. So yung mga manufacturer natin, mas priority nila yung mga AI na mga companies na kumbaga doon sila nakakontrata ngayon na mas maraming gagawin. So tayong mga hindi naman ganoon ka priority, naapektuhan doon sa increase na nangyayari. Kaya ngayon ang SSD and RAM is grabe talaga yung price hike na nangyari since last year. Alam ko last year nag-start na siya ng parang September. Okay. So ngayon itong gagawin naman natin is ito pang ano lang naman to. Baka sakali ma-repair pa. Okay. So mga 50% to 70% effective tong mga gantong ginagawa ko. So until now ginagawa mo natin yung basic. Try muna natin ayusin. Diba? So ngayon pag wala na talaga, doon na kayo mapapagastos. Okay? So ito, may mga RAM tayo. Ito, mga collection ng RAM natin sa desktop and sa laptop. So, gagawin nyo lang yan guys. At, syempre, kapag nalinis nya, try nyo lang nang itry. And, pag ayaw, linisan nyo rin pati yung RAM slot. Sometimes, may mga dumi dyan na pumapasok doon sa pinaka-RAM slot. Brushin nyo ng brushin. Okay, so, mild lang na brush. Wag naman yung todo. Para, hindi naman maapektuhan yung sira. So, ayun lang naman dito sa tutorial natin guys. And, syempre, don't forget mag-follow tayo dito sa ating YouTube yan. So, Just Enzo. Okay, nag-upload pa rin tayo ng mga tutorials, mga videos. And also, we accept repair pa. Mayroon kayong laptop. Mga napanood nyo to at gusto nyo ipagawa. So, you can contact naman ako guys. So, sa FB page natin, pwede nyo naman i-search to Just Enzo. At yung FB page natin, Just Enzo, MacBook and Laptop Tech. So, nationwide, we can accept repair nationwide. Kahit saan kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Basta padala nyo na sa akin through LBC or JNT. And then, no fix, no pay naman tayo. At the same time, nagbebenta rin tayo ng laptop na mga for sale. So, ilang guys now. So, follow nyo to. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. So, maraming salamat sa inyo guys and bye-bye.